Hi guys! I'm Liza! I am Carmen. So for today's video, we will be featuring our favorite movie, Etiquette for Mistresses! Yan, so let's see kung paano magre-react yung friends namin tungkol sa movie na to. Tara! Muna tayong movie today. Ako naman siya. Yan yung friends ko. Hi! Say hi! Pinapunta ko kami dito. So nasa, yan, yung team. Ayan, yung dyan laptop nakaset. Hindi naman tayo Ang start. naka-excite. Hayop ka. Ano yung excitement? Ano yung pirated? Okay, ano pa yun? RSG. Ba't nag-buffer? Part siya. Sino nag-video ng away sa mall ng 49 minutes? Away lang siya. minutes yan. Parang sakit naman yan. Ang intense naman. Sakit. Mamamaga ulo niya Hindi yan. man lang pinigil ng asawa. Sino ba din asawa? Ano nagganap? Baka may nagpustahan na dyan sa likod ah. Wala bang guard dyan? Wala pang laban yung guard sa mga girls eh. Pag nag-away. Wala, hindi Ay, hala. Wala. Yung bata no, hindi man lang inaway ng bata yung nanay. Parang pinanood lang muna niya. Hala, nakakatakot. Kala mo gwapo. No? Sabay tayo. Yung nag-video Ay, sayang. Oh my God! Very sila eh. Ibig mo sabihin sa akin, yung kabit, yung Ayan. alam ko rin sino May point. kasi kinilala talaga niya kung sino yung kabit. Ay, kabit pala. Nanood kami ng Spider-Man sa Rockwell kasama ang mga bagets. Naloka naman ako dahil nandun din si Mrs. kasama ang mga Junakis. Ayun lang. Ay God, Chris Aquino, James Yap. Nanood pa din sila. Alam niyo girls, that's exactly why I only meet up with them back at home. Kasi, ayoko ng gulo. Alam niyo naman yung Betsy na yun. So sila yung mga kabit. Kabit sila. Nakakabit. Oo, sobrang. Pinakiusapan kami ba to train this girl to become the perfect mistress? No, tinitry para maging kabit. Perfect mistress. May asosasyon ba sila ng mga kabit? Pyramiding sila. Yan. Sabi niya sa akin, turuan ko yung babae how to become my food. Ganda. Social siya eh. Siya yung perfect eh. Siya nga. Bagay, Gusto ko yung pagbago ng camera na hindi sila Gusto na cut. is that a backhanded compliment? Feel ko backhanded. Even train a woman on becoming a mistress. Tama ba yung sentence niya? It's insulting to say the very least. Totoo yun. Anong tingin nila sa atin? Asia? Sa mga puho. Pyramiding or networking na maghahanap ka ng ibang babaeng pwede mo manuso with Miss Georgia. Make it sound like na-scam tayo. Kaya amin na naman natin. Hindi madali yung buhay na pinasok natin. True. Hindi kaya ng konsensya ko na may ibang babae pa akong idadamay. Kapit-kapit pa. Ayan. Ganda ng ba? Maganda yung part na yan. Ate, seryoso ka ba? Hindi ba tayo papagalitan ni Frank sa dami ng ginastos natin? Yun nga, asawa siya ng politiko. Naniwala ka sa akin. Hindi mamumulubi yun. Correct. Pangalawa, Correct. I can choose whatever you want. Okay pa ako dito. Basta, takot pa tayo maganda bag. Your bag is not just a bag. Ano siya ngayon? It's a status symbol. Status It's what symbol. distinguishes you from the rest. You Ano are pang defined by the dance choice of your bag. Remember? Sporty. Parang Jan Sport. Sporty mistress. Pili na. Eto, pangmahirap yan. Ay, grabe naman. Roger. Choose whatever, pero siya pipili. Kung nakita ko si Claudine Barreto may hawak ng bag na yun. That's reserved for the wives. Boring. Ang galing na nakikita niyo yung ganun sa mga Ay, banda. eto na lang. Bisado eh. At the risk of exposing your mistress, hell no. So, pang mistress. May Ganun. bag pala na pang kabit. So pag pokpok red, More like, ganun. Kabit yun. Common mistress. Uy, red ang bag ni ano ngayon. eh dito. That's where you belong. So may higher ka. Bisado. May hierarchy. Ito. Ay, hindi. Ay, ito na. Oo girl, ang pangit tong pink mo. Perfect. Hey, kaya na tayo. Girl. Tinitigan. Girl ko, ikaw nagkakaroon ka ng pagnanasa para kay Claudine Barreto. Di. Si RC ba talaga yan? Sure kayo? Ba't parang ang paya? Checking her out kasi.
Si RC pa talaga. Naiingit siya. Ibang iba lang talaga yun. Kasali na ba ito? Sabagay, kasi nakahubad kayo sa RC. Yan yung ano dyan, maganda dyan guys. Sobrang coincidental. Sobrang coincidental pero hindi kapanay-panay. Oo, yung parang, basta weird. Sabagay, kung spa yan para sa mga kabit din. Sipin mo yun. Ganda ng kotse yan. Yung ba yung usap? Yung kinakabitan niya? Kabit. Oo, tapos isipin mo kabit. May kabit din na other Patay pa. tayo dyan. Hindi, pero ang ganda ng kotse niya. Wala Hindi makaalis sa seatbelt Natawa eh. ko dyan ng Tanga-tanga. sobra, di siya nakaalis. Ikaw ang bahay. Tama ba yung chords na kinaganda? Hindi ko alam. Hindi lang ata. Tingnan mo, yung mga mukha nila, as if naiintindihan nila yung ano, Yung, kaya kanta, yung Bisaya naman. Lahat sila basaya. Holiday Malay mo, ang binabangkuhan kay ano, music and communication. Ano ibig sabihin nila sa holiday orphan? Walang pamilya, gano'n. Kasi Hindi nila kasama yung gusto nila makasama. Actually, ang cute kasi magkakasama talaga sila. Amin. Mga amiga ng kabit. sa session. Kasing-kasing paminawa, binuyugan ng gitara, wag ka nag-inusara, kadi mo na Bisaya ba talaga yan si ano? Si Kim Chu? Ano ko Cebu? I mean, as in legit siya ang taga Cebu. Kasi nita ng sa PBB. Ganda mga pinag-siguraduhan PBB. Kaya pala sanay Yung na ano, sanay yung siya. facial reaction ni Chris Aquino dun sa umiiyak si Claudine, parang sa horror movie. Mga shake rattle ito. Hindi na kainaya ng foundation E. Hello, hindi ko kinaya. Girl made this set. Me. Ganyan din naisip ko na pinapanood. Girl made this set. I'm not okay. Tapos si Stella yung prof. Card siya. Lakas ng loob niya, no? Yung asawa. Sobrang, ano, Parang sobrang desperado na pathetic siya. na niya. Oo. Pinanood siya sa bahay. Oo. Ayan. asawa, di ba? Wala na lahat na lakas niya. Ano, pasok ka daw. Ang ganda na ba? Nashock din naman siya eh, nung Ganda na nagsalita ba? yung asawa. Uy, papasok kami mo. Second floor ba yan? Kasi parang paakyat. Siguro. Ang ganda rin ng pag-camera. Sobrang kabado ng feeling kapag na-meet mo yung wife. Tapos ganyan kakalma, no? Parang, Parang may something. oo, makakalabas pa ba ako sa bahay na to? Off na amazing, no? Nakapagpigil yung asawa. Mm. The perfect wife. Sige nga, Wendy, sino yan? No, Pilapi. Wala na talaga siya dito. Ay, umalis na? Iniwan. Sumama na dun sa unang Baka may sa pangalawang isip na kabet. Ibang kabet. Oo. Iniwan na. So, hindi na siya kabit. Ex-kabet. Ang amazing. You think I don't know? I do. Kala mo ha? Hiya din naman siya. Gusto ko yung line na yun. You are the invisible woman. Pati yan. Ay, oo nga. The first. May second pa I kasi. suppose you know by now that Gabriel already has a new one. Kaya Ah. pumunta rito dahil galit ka. Dahil natimang ka na. Mas galit pa siya dun sa ano eh, no? Sa wife. Si wife kalmado eh. I know everything. Girl naman, pag naman nakailang kabit na yan. Dalawa pa lang Sasanay ka ako naman. naman. Ay, siguro kasi matagal na. Tsaka ng mga Hanggang sa restroom mo, Yan ba yung napansin niya. Kaya nga eh, napansin niya. Akala ko na-cover up na ni Kim Bo, ni food vlogger? Ina. Yun Kasi pala. si Ina hindi naman halatang nagtatype eh. I mean, nagka-type naman siya. Pero tinatext niya. Kabado kasi siya sabihin. Oh, ikaw ba mag-type ng OYU? Oo. Ba't hindi ka nagalit? Because I know my husband. I'm his wife. But of course, I had to go through all that pain inside. Aral. That's the hardest thing, you know. And in my silence, I quietly asked myself, ano bang pagkukulang ko? Ano bang pagkakamali ko? And in the end, I realized na kahit ano pang pagpapaganda ang gagawin ko, even if I go to bed with him every night, hindi pa rin siya makukontento. Hindi siya nangyayon. Because I promised God and I promised him. Faithful talaga yung wife na yun. Faithful wife. Just because hindi niya masarap kanyang seat. I wanted them to know and understand that
they can go through life knowing that in spite of all the Susakit yun sa kanya kasi siya yung asawa. Pero kung isipin nyo, kabit movie pa rin to. Tapos tinan mo, confrontation scene talaga to ng kabit legal. Kaya kalmado. Tapos pwede siya i-compare dun sa una talagang pinakitang YouTube vid na kalmado yan, tapos yung kanina. Sabong ng pansin. Depende nga sa tao. Welcome to the club, sis. nakakatawa. Ganda double sis na sila. Ano ba? Galing ng pag-acting niya dyan Kaya talaga. nga. Grabe ka naman. Kinurek Kasi mo ang pa. ganda ng lines kasi sobrang totoo. Oo. Na hindi mo marirealize lang by yourself. Ganun. Kaso UNI pa rin. What's the difference between UNI? Parang ano, dyan sa part na yan yung gumuho lahat ng walls ng lakas ng loob ni, ano, ni Claudine. Kasi parang na-realize na hindi lang naman siya yung nahirapan kasi kabit siya. Pero ang ganda ng ba? Kay Wang Ji yan, diba? Girl, healthy living sa puso, pineapple juice. Kaso yung pansit canton sila kinangkong. Ate Stella, Pabebe. katulog ka? Konti lang. Ikaw, okay naman. Small. Pag maraming akad, Okay naman. nakatulog ka. Kasi Hindi lang. nagkako ng sana. So, ano yan? Pa-suspense. Bakit mo ginagawa to? Yun. Sabi kasi sa akin ni Ate Georgia, huwag ko raw paikutin ang mundo ko kay Frank. Kailangan ko raw tumayo sa sarili ko mga paa. Bakit ikaw? Ipinaglalaban mo ang pagmamahalan ninyo. Eh, alam naman natin lahat na ikaw ang talo dito, hindi ba? Second, I think this is the point in someone's life where you just have to let your heart beat. Try it. Huwag na We'll utak. see anything wrong with that. Ba't may release na? If I'm the one who gives meaning to my life, ano ba ako? If I choose this man to define me and not my career, wala na ba akong kwentang tao na? Alam mo, natatawa nga ako sa ibang mga career-driven women na kagaya ko. Kapag minamaliit na ng mga babae who choose to become housewives. I think that these women are less powerful or less of a woman than them. Wala tayo maglokohan ina. Lahat naman tayo nangarap na maging asawa, di ba? True. I know, I'm not Nangarap ka. close to being on Oh, sobrang matouch ako dyan. the man, but I just really love. Ang galing dyan umarte ni Isa. Oo. Si Kim Chu lang. Hindi masyado. Then again, Kim Chu as herself. True! Laging siyang ganun sa mga movies na. Nakikita ko sa YouTube. Huwag natin nakikita sa YouTube. all I say is you are mature enough to make the decisions for your own life. Hoy, Wendy! Kumusta naman? Maganda ba yung recommendation naming movie? Oo, girl, bet na bet ko yung movie. Maganda. Alin yung favorite scene mo? Yung dun sa first scene, gustong-gusto ko yung pinakita muna yung nag-aaway yung kabit at saka yung tunay na asawa sa mall. Grabe, pinakita talaga dun yung pagkakaiba ng mga babaeng mistress dun sa movie kaysa dun sa nando dun sa may video. Actually, contradicting nga yun eh. Kasi dun sa movie, parang pinakita agad na may kaya yung mga ano, may kaya sila Isa, Kabet, no? sila, sino ba yun? Si Crab? Charlie Crab? China Crab. Magsama ko. Ayun, kumpara dun sa video na may paano pa nga eh. Load pa kunwari eh. Nahuli. Tapos yung sa
Wait, tulong. Hindi ka na kayo. Bagal ng internet sa Pilipinas. Nagbaba. Pero ano din, makikita din na parang video siya in a movie na yung video sa loob ng movie, yun yung normal na mistress, tapos yung may etiquette na mistress ay yung nasa movie mismo. Parang ganon. Hindi, parang ano kasi siya, parang kung titignan mo, di ba, as viewers ng movie, mas pinapanood natin yung video sa loob ng movie. Mas realistic kasi mas realistic yung video. Mas makikita natin yun in real life. So parang we're just watching a video of our world in the lens of the movie. Nagigets niyo ba yun? Na parang nag-turn yung movie towards our world. Ganun. Kasi yung premise din ng movie ay ano, mayayaman nga yung mga mistresses doon, bilang wala naman tayong mga Ganun. kilalang ganun mayayaman. Kaya Baka may parang wala ganun tayong talaga. idea na ganun yung galawan nila sa... Etiquette. Sobrang secret rin kasi yung mundo nila. Wala din tayong Chris Aquino kilala. Ikaw, Claudine, ano yung favorite scene mo dun sa movie? Ano, yung nag-shopping sila, tapos yung namimili sila ng bag. Kasi di ba may mga level yun na kung saan may pang wife, tapos merong pang common mistress, tapos meron dong yung dapat doon ka mamimili. Kasi parang nakikita nung society na nakikita nila yung value mo sa kung ano yung gamit mo. Katulad nga nung bag na dapat may certain na itsura ng bag na dapat para sa'yo. Pero yun nga, it talks about the status symbol. So, the movie uses the bag as a status symbol. Pero for describing a woman, kasi may mga bag doon na ginagamit siya for the regular wife, yung common mistress, yung pangmahirap. Even yung pangmahirap, may bag. May Louis Vuitton bag ata doon na pangmahirap, yung define siya as Pero pangmahirap. actually, high price na yun. Pero matataas na mga presyo nila. So, yung concept din ng pagiging status symbol ng isang item to define you as a person, you as a woman, diniscuss yun ng movie. And which is seen nga na itong pagiging high class mistress nila is defined by kung ano yung napipili nilang mga bag and by their clique as friends. O ikaw, Jason, ano naman yung favorite mong scene dun sa movie? Yung favorite scene ko siguro yung yung part na nag-uusap si Isa tsaka si Chris. Yung doon sa may cafe, yung parang ite-train daw si Kim Chu na maging perfect mistress kasi nga si Chris daw ay yung perfect mistress. When in fact parang mali naman na sabihin na may perfect na mistress kasi nga mali yung concept ng pagiging mistress. Pero Kayo- kasi di ba parang it implies na may rules sa pagiging mistress kasi. Why do you make rules for something na in the first place ay hindi naman talaga tama? And what does it say about you as a person if you propagate something wrong? Ganon. And kaya nga, di ba parang nagigilty si Chris, no? Pero at the same time kasi, it's something na sino nagtanong sa kanya? Ano nagtanong? Sino? Yung nagtanong sa kanya. Favor kasi si Oh, it's a favor from someone you love, pero it's wrong. Ay, di ba? Parang yun yung nag-gloss over na fact, bale. At saka parang, yung feeling ko kasi yung pagtitrain na yun dun sa movie, ano siya, dahil nga yung mga kinakabitan nila ay Mayayaman. parang matataas yung status. So technically, Senator. kailangan mo talagang maging, alam mo yun, hindi ka makulit, Compose. ganun. Parang ganun. Hindi ka natin scandalous. Oo, di ka skandal. Ikaw, Enzo, ano naman yung favorite scene mo? Ako yung favorite scene ko na feeling ko favorite din ng lahat ay yung yung nag-meet talaga si legal wife versus kay mistress, si first mistress Claudine. Oo nga. Mafe-feel mo dun yung yung mixed emotions na medyo naiinis ka kay Claudine kasi ang tapang-tapang niya pa. Kasi tapos susugod-sugod siya. Yung pala, yung wife na rin niya pala, sobrang lungkot na. Tapos, ang amazing lang kasi nagawang maging kalmado ng wife. Kumpara dun sa simulang video, di ba? Parang galit na galit yung wife, yung sa YouTube, yung first di ba? Kalmado si legal wife kay Claudine nung nagharap sila. As in, parang ang hirap nung feeling na yon kung paano niya pa nakayanan yon. Tapos, naantig din ako doon kasi kahit ganun na alam niyang siraulo yung wife, yung husband niya pala. Alam niyang siraulo na hindi pa rin niya iniwan kasi nga faithful siya sa pagmamahalan nilang dalawa kasi alam niya na kinasal sila. Ayun, parang binibigyan ng importansya niya yung kasal tsaka yung para rin sa mga anak niya. Kaya yun talaga yung
favorite scene ko para sa akin. Ayun. Tapos Eh. gusto ko rin yung scene na yan kasi parang at first talaga ayoko nung idea nung movie. Kasi parang niro-romanticize yung pagiging kabit. Tapos ewan ko, parang sa relationship kasi ayoko talaga nung idea of infidelity. Tapos kaya ayoko nung idea nung movie at first kasi nga parang yung parang binibigyan ng justification yung pagiging kabit. And in fact, first of all, hindi talaga siya dapat. Tapos kaya ako nagustuhan yung scene na yun kasi binigyan nila ng pagkakataon yung mga totoong asawa na ganito yung nararamdaman nila. Perspective naman nila. Parang kung mahirap maging kabit, mas mahirap maging asawa na pinagtataksilan ng asawa mo. Parang ganun. Nakita ko din sa scene na sa isang marriage na nag-cheat yung lalaki. Parehas mistress, halimbawa na nga na nagkaroon ulit ng isa pang mistress. Puro babaeng nasaktan na lalaki lang yung nag-enjoy tapos yung mistress tapos yung wife. Sila yung nasaktan parehas, parang sila yung talo. Kasi nga, nag-cheat yung lalaki, yung husband. Tsaka ang dami dun sa lines, dun sa mga sinabi nung totoong asawa din. Parang yung mga sinabi niya, sobrang totoo na hindi mo marirealize sa sarili mo na ganun talaga yon. For example, yung mga lalaki, hindi nila hinihiwalayan yung asawa nila. Kasi ang pangit sa lalaki na nag-fail yung marriage mo. Parang ganun. Parang totoo nga naman. Ikaw, Neri Ann, ano yung favorite scene mo dun sa movie? Yung favorite scene ko sa movie, yung part ng Christmas, yung sama-sama silang nag-celebrate ng Christmas. Kasi parang pinapakita doon na despite being mistresses, ina-empower pa din nila yung isa't isa na kahit yung tingin sa kanila ng lahat, parang kabit lang naman, ganun. Parang nandun sila for each other. Kahit wala na silang mapuntahan talaga. Kasi nga, parang kabit sila, ganun. Tsaka dun sa part na yung kumanta si Kim, tas di ba biglang nag-breakdown na lang si Claudine. Parang pinapakita kasi na na nahihirapan din naman sila, na nasasaktan din sila, ganun. Kahit ginusto naman ito. Ayun. Ayun parang in the first place naman, hindi naman nila ginusto maging mistress. Diba? Parang choice mo, parang does it make you less of a woman para mahalin ang taong gusto mo talaga? Tsaka beforehand naman talaga, in-expect naman na talaga na kahit kailan, hindi na sila magiging number one. Diba? Hindi na, as in kabit lang talaga. Alam nila yun. Second lang lagi, ganyan. Pero kahit ganun yun nga, gaya ng sinabi niya na kahit na expect na nila yun, parang tao pa din sila. Nasasaktan din sila. May feelings din sila. Ayun, yun lang. They choose love. Or ano yung favorite scene mo dun sa movie? Actually, yung favorite scene ko dun sa movie ay yung confrontation ni Chloe tsaka ni Georgia. Maganda yon. Actually, maganda yon kung titignan mo yung camera itself. Kasi may mga parts ng movie beforehand and after na magalaw yung camera mismo. Pag conversations, nag-shift sila from one character to another. Itong buong scene na to ay still cam talaga. And silhouettes lang sila ni Georgia and ni Chloe. And even yung colors ng suot nila ay nagko-correspond sa kung ano sila as people, with Georgia wearing all white being the traditional mistress, habang napaka-reckless and impulsive ni Chloe. Dito nakikita yung dalawang sides of being a mistress. And though yes, nagtutunggali silang dalawa doon, it begs the question kung tama ba talaga kung ano meron sila. Na may tama ba talaga mistress?